So ito yung tutorial sa ganitong tricks mga lods. Sa hindi pa nakakaalam kung paano ito gagawin, ituturo ko na sa inyo ngayon. Sundan nyo ako, basic lang to. So una, mag-record kayo. Make sure nakasteady yung camera natin dito. Tapos hindihan natin yung bote. Tapos tatakbo tayo. O hindi man talaga yan sumabog. Tapos alis tayo dyan kasi magbibihis tayo dyan. Sa akin, nagbibihis ako ng nakapunit-punit na damit. Nilagyan ko na rin ng itim-itim yung katawan ko para magmukha talaga sumabog. Tapos ito na yung itsura ko. Tapos ganito lang gagawin natin, oh. Pak, o ganun lang. O acting agad na parang sumabog. Tapos script number 2, itong background, itong walang tao, kukuha rin tayo ng ganito. Tapos prepare din kayo ng ganitong clip, itong parang sumabog na effect. Pwede nyo itong gamitin itong sa akin, screen record nyo lang, kundi ilagay ko na lang din sa comment section. Tapos open na natin yung CapCut, itap ang new project, tapos piliin yung video na record nyo, itap yung ad na nasa baba. Ngayon, pag ma-import nyo na yung video nyo, hanapin natin yung part na tinakpan ko na yung tinga ko. Diba, sinindihan ko yung buti na yan. Hanapin natin kung saan part yung tinakpan ko na yung tinga ko. O diba, antay-antay sa konti dyan. Tapos yung magantay dyan, itap natin yung video. Tapos i-freeze natin. Hanapin natin yung freeze. Ito, itap natin itong freeze. Pag ma-freeze yan, naka-freeze na yan, make sure naka-highlight yan kasi ilaglag natin. Hanapin natin yung overlay. O itong overlay. Itap natin itong overlay. O pag malaglag na siya, make sure itong white na line nakatapat dyan sa nakasplit. Pag nakatapat na siya, itap natin itong plus na nasa gilid. I-plus, kasi add natin yung clip number 2 natin, yung background lang. O, itap natin, tapos yung add 1. O pag ma-add na, yung nasa baba, yung naka-highlight na naka-overlay na yan, i-remove background natin. Itap natin itong remove background. Piliin natin itong custom removal. Tapos itap natin itong brush. Piliin natin itong brush kasi libre lang to. Yung auto removal may bayad na. Tapos itong pang-adjust na to ilagay natin sa numero 1. Pag malagay na sa numero 1, i-touch natin yung tao natin kasi pulahin na natin yan. O dahan-dahan lang sa pagpula para mapula. Pag mapula na lahat, check na sa baba, pindutin natin. O pag okay na, itap natin itong arrow na nasa baba. Itap lang natin isang bisis. O pag matap na, hanapin naman natin yung transform. Itap natin yung transform. Piliin itong resize. Tapos itong kahon na to, i-adjust natin nga. Tao lang yung makikita sa kahon. O ma-highlight yung tao natin. O i-adjust na natin. O pag okay na, yan check na nasa baba, pindutin. Tapos makikita nyo dito, lumaki na siya. Nawala siya sa linya niya. So para mabalik natin siya dati, i-drag natin konti itong white. Itong white na nasa gilid. O i-drag natin konti. O ipalagpas lang natin dito sa nakasplit. O ipalagpas lang. O pag malagpas nyo na, makikita nyo dalawang tao na makikita dito sa screen. Ngayon, itong tao na nasa harapan, itapat lang natin dyan sa tao na nasa likuran. O itapat lang natin dyan. O pag natapat na, itong white na nasa baba, ibalik naman natin sa dati. O ibalik natin. O pag okay na siya, itap natin itong arong isang beses. Ito, itap natin. Tapos maglagay na tayo ng 3 keyframe. Kita nyo itong diamond. Itap natin itong diamond. O, mayroon ng isa. Ngayon, galawin konti. Tapos keyframe ulit. 2 na. Galawin na naman natin konti. Tapos keyframe ulit. 3 na. Pag 3 na, yung sobra, pwede nyo na putulin. So, para maputol, itong white, i-drag natin hanggang dyan sa pangatlong keyframe. Tapos yung nasa taas, ganun lang din. Itap. Tapos i-split. I-delete. O, pantay na sila. Ngayon, itap ulit natin ito naka-overlay. Itap. O pag matap, mag-focus tayo dito sa keyframe na nasa gitna. O pag nakarating na tayo sa keyframe na nasa gitna, yung pangalawang keyframe, itong tao natin, iikot na natin to. Iikot natin mga ilang beses. Kaya gusto nyong iikot, kayo na bahala dyan. Tapos ilagay natin sa taas. Kasi parang, parang tumalbog. O pag nalagay na sa taas, punta naman tayo dito sa panghuli na keyframe. Pag nakapunta na tayo sa panghuling keyframe, itong tao natin, nilagay naman natin dito kung saan tayo bumagsak. Yung bumagsak na parang parang sumabog. O ilagay na natin yan, itapat natin dyan. O pag natapat nyo na, i-scroll natin itong screen natin. Tapos hanapin naman natin yung part na nakabase na tayo. Yung nakabase na tayo na parang sumabog. Hanapin natin sa part yung pagbagsak ko dyan. O yung pagbagsak niya dyan, itap natin yung video. Tapos i-split. Pag ma-split, yung nasa unahan, i-tap natin. Tapos i-delete. O para madugtong na siya. Pag madugtong na siya, i-play natin na. Balik natin. Tingnan natin kung nakapantay siya pag bagsak niya. Ganon lang. Tapos sobra, pwede niya naputulin. So para maputol, i-tap, i-split,
i-delete. Yung CapCut sa dulo, i-delete. Tapos, export muna natin. Pero hindi pa tayo tapos kasi maglagay pa tayo ng mga effects. Ngayon, pag ma-export nyo na, balik naman tayo dito sa new project. I-tap ang new project. Tapos, piliin yung video na na-export natin. Ito yun, i-tap nyo lang itong add na sa baba. Ngayon, pag ma-import nyo na, hanapin natin sa part yung magsimula na siyang sumabog. Yung magsimula kung lumitaw dyan o yung magsimula kung paglipad dyan. O, pag makikita nyo, magsimula na siyang parang lumipad dyan, i-tap natin yung video tapos i-split. Pag ma-split, i-scroll konti, hanapin naman natin sa part yung lumanding na siya. O, pag landing natin dyan, i-split ulit. Ngayon, itong clip na nasa gitna, itong maiksi na clip, i-tap natin. Tapos, punta tayo dito sa motion blur. I-tap ang motion blur, itong blur gawin 100. Tapos, itong blend, hanggang 50 lang muna. Hanggang 50 lang to. Itong once, i-tap, gawin itong twice. Tapos, itong check na nasa gitna. O, pag okay na, mag-focus naman tayo dito sa simula ng maiksi na clip. Ito sa simula, sa simula nga dyan. Sa pinakaunang nakasplit. Pag nakarating na tayo dyan, tap natin itong overlay, add overlay. Tapos, i-overlay na natin yung black screen natin. I-tap itong add na nasa baba. Ngayon, makikita nyo dyan, may itim pa yung background. So, para mawala yung itim, i-tap natin itong splice. Piliin ang filter. O pag mawala na yung itim, i-tap natin itong check na nasa baba. Tapos, itong white na to, itong parang sumabog na effect, itapat natin yan sa tao natin. Para pag i-play natin, ganito na sa tingnan, no? Tingnan nyo ha. Ganito na resulta niya. Pak! O, ganon lang. Tapos, pwede nyo nang export yan. Ganon lang. Ganon lang ka-basic. Ganon lang ka-simple. Sana nasundan nyo yung tutorial ko, guys. Alam kong kaya nyo yan. Basta sundan nyo lang ng maigi. So, kung may natutunan kayo sa video ko, eto lang. Sapat na. At kung gusto nyo pa ng maraming tutorials at matuto ng iba't ibang tricks gamit ang CapCut, eto lang. Sapat na. Salamat!